um, nakakalungkot po dahil nakatikim sila ng hindi magandang karanasan. So sa akin po parang nakakatakot po itong kwento na ito dahil talagang hindi ka nga pwedeng makagalaw ng normal at lahat ng kilos mo kinakailangan mong iayon sa batas na meron sa Saudi Arabia. Oo, ngayon nga pag-usapan natin, yung trabaho sa kumpanya ninyo doon sa Saudi, meron ka rin bang mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho doon? Karamihan po sa mga trabahador doon sa amin, sa kumpanya namin ay mga Pilipino. Magmula po sa engineer, sa mga clerk, sa mga kalihim o secretary, sa mga executive assistant, karamihan po ay mga Pilipino. Meron din bang mga taga-ibang bansa? Mga national din? Meron din po katulad ng mga Indiano, mga Jordanian, mga Palestino, meron din pong mga taga-Africa. So, iba't ibang lahi po talaga. Pero nung kanina sinabi mo na karamihan, ano ang ibig sabihin nito na mas madami ang Pinoy na nandoon sa Saudi kaysa ibang mga nasyonal? Opo, katulad nga po ng sinabi ko kanina, maaasahan po talaga ang mga Pilipino pagdating sa gitnang silangan. Kasi nga po dahil natuto po tayong maging masipag sa trabaho at maging masinop at maaasahan sa lahat ng oras, talagang pinagmamalaki ko po ang mga Pilipino. Talagang ito po ang isang bagay na talagang ikinabibilib ng ating mga lokal na employer sa Saudi Arabia sa mga Pilipinong manggagawa. Okay. Ano ba ang ibang mga katangian na hinahanap ng mga employer doon sa Saudi? Alam po nila na ang mga Pilipino ay mapapagkatiwalaan at maaasahan sa trabaho sa anumang oras at madaling tumanggap ng trabaho dahil nga po masisipag ang mga Pilipino. So, isa po ito yung una-una ko pong sinabi, yung mapapagkatiwalaan, ito po talaga yung talagang benta ng mga Pilipino I see, okay. Sa kaibahan naman ng pamamalakad ng mga opisina sa Saudi at dito sa Pilipinas, dahil nga nasabi mo kanina na nagtrabaho ka sa National Commission on Indigenous Peoples, ano ang kaibahan ng pamamalakad ninyo sa opisina ninyo doon sa Saudi at dito sa Pilipinas? Mas madali at mas mabilis po ang proseso ng mga papeles sa Saudi Arabia. Ang sistema po ng kanilang management ay hanggat may pera ka at hanggat mapapagkatiwalaan ka, lahat ng papeles inaaprobahan ng pinaka-chief o pinaka-head of department. Isa po ito sa mga malaking pagkakaiba. Pangalawa po, mas high-tech sila in the sense na ang mga internet infrastructure nila ay talagang sa bawat sulok ng opisina meron. Ang high-tech din po ang kanilang mga ginagamit na computer. Even Wi-Fi, yung sinatawag nating wireless connection. Kahit saan po, kahit po sa labas po ng lansangan, makaka-connect ka po sa internet ng libre. So, marami pong pagkakaiba. Okay, dahil naipakita mo naman ang pagkakaiba, meron din ba kahit katiting na similarities para sa opisina niyo doon at dito? Pagkakapareho.
Wala pong pagkakapareho kasi nga po, katulad nung sinabi ko, lahat ng transaction electronic pagdating sa Saudi. So, paperless nga ang tawag nila doon. So, mas mabilis at mas madali po talagang pagtatrabaho at mas marami ka talaga matatapos. Hindi po katulad dito kasi sa atin, marami pong mabusisi po masyado ang mga pagpaprocess ng papeles dito sa atin at Nakakapag-delay din ito ng nakakapag-delay mga din, no? transactions. Nakakapag-delay din ito ng mga transactions. But kanina nabanggit mo yung paperless na wala na nga papel. Paano ba yun? Hindi na kayo nagpa-print out ng mga hard copies ng mga ipinapasa nyo sa inyong mga boss o sa ibang mga kumpanya? Hindi na po kasi meron po, bawat empleyado po meron pong account sa tinatawag nilang ERB. So, system. So, isa po itong sistema na papasok ka sa loob ng shared system na ito at doon ka na pwede mag-transact ng mga kailangan mong i-transact, no? Na documents. Na documents. At ito ay confidential, I think. Opo, kasi po ito, once na pinadala ng isang empleyado, ito po itutungo lamang dun sa pinaka-immediate superior o boss, no, na siya pong nakatalagang mag-approve ng request. So, I see. So, yun pala, kasi dito sa Pilipinas, may mga opisina na siguro na gumagamit ng makabagong teknolohiya at hindi na sila gumagamit ng mga papel. Ngunit, ano ang disadvantage? Ano ang nakikita mo siguro ng disadvantage ng isang sistema na ganun? nagiging mabusisi po ito sa paraan na pag ni-reject po ito o i-cancel po ang transaction, dun po nagiging mabusisi. Kasi, kinakailangan mong kung ano pong ikakansela mo, kinakailangan mo pong ihingi ng permiso sa IT department. Yun lamang po yung nakikita kong problema, pero so far dahil sa tulong po ng mga makabagong sistema na ito, mabilis po at talagang madali para sa amin ang lahat ng transaksyon. Ilang taon ka na? 5 taon ka na sa Saudi? Apo, I'm turning 5 years. Ito pong October. Okay, yes. 2011. Ngayon, mas gugustuhin mo bang ipagpatuloy ang pagiging isang OFW o bumalik at maghanap ng isang lokal na employer? Ang pagtatrabaho po kasi sa abroad ay hindi po panghabang buhay na hindi po ito panghabang buhay na bokasyon. Naalala ko po nung bago ako umalis, sabi ko hindi ako tatagal ng 5 taon. Gusto ko lamang talagang makatulong na mapag-aral ang mga kapatid ko. Ngayon po na nakatapos na sila at kahit papaano nakapagpundar na rin ako ng aking sariling maliit na bahay. Siguro po maaari na akong bumalik dito sa ating bansa at maghanap ng trabaho na maaaring katulad ng aking trabaho sa Saudi o maaaring iba naman. Maghahanap ka pa ba na ibang trabaho o madami ngayon ang mga businesses para sa mga OFWs? Like ang ating programa nga ay nagbibigay ng mga ideya sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya ng mga investments na pwede nilang pagtuunan ng pansin pag uwi nila ng Pilipinas. Ikaw ba nakakita mo ba yung sarili mo magiging isang businessman, OFW turned into businessman, or an OFW turned into another employee sa kanyang sariling bansa? Maganda pong suggestion yan, pero sa akin pong palagay hindi po ako talaga nakalinya sa pagnenegosyo, pero maaari pong subukan ko. Maaring subukan ko pong mga bagay na yan. Tama, dahil wala nga namang mawawala kapag tayo sumubok ng mga bagay na ganito. Mapunta naman tayo sa gobyerno.
Ano ang mga hakbang na inaasahan ninyo o gusto ninyong iparating sa ng iyong mga kasamahan sa Saudi? Lalo na at may nakwento kang isang malungkot na pangyayari ng iyong kapwa Pilipino doon sa Saudi. Ako po'y nananawagan sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Noynoy Aquino. Sabihin na lang po natin na kinakatawan ko po ang ating pong mga kababayang Pilipino sa Saudi Arabia. On their behalf, ako po'y nananawagan sa inyo, lalong-lalo na po sa ating embahada na nakaluklok sa gitnang silangan. Hinihiling ko po na sana po ipalawakin po ninyo ang serbisyo sa aming mga Pilipino sa gitnang silangan, hindi lamang po sa mga sa mga malalapit na syudad ng Saudi Arabia, kundi po sa mga ibang malalayo at mga ibang sulok na lugar ng Saudi Arabia na kung saan makakita po kayo ng mga distress o mga problemadong kaso ng mga Pilipino, ng mga overseas Filipino workers. Siguro kasama na rin po dito yung pagpapalawak din po ninyo ng kaukulang budget o Suportang pinansyal, no, para po sa mga kawani ng ating mga departamento doon, para mas lalo nilang masigura ang seguridad ng seguridad at tsaka po ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa gitnang silangan. Magandang nailabas mo talaga o naipanawagan mo talagang iyong mensahe, dahil katulad nga din ng sinabi mo, madami talagang mga Pilipino ang hindi nakakatanggap ng kaukulang serbisyo galing sa gobyerno. Ngunit gusto ko rin ipaalam sa iyo na lahat din ay ginagawa ng ating gobyerno para mapaigting ang kanilang serbisyo para sa mga Pilipino sa abroad. Bilang panghuling mensahe sa mga gustong lumabas at talagang maghanap ng mga trabaho doon, kahit na delikado o kaya walang kasiguraduhan, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Masasabi ko po na sa ating mga nakababatang mga manggagawa, profesional na nandito sa ating Pilipinas, na ang buhay abroad ay hindi po isang madaling bagay. Kung meron po kayong lokal na trabaho dito sa Pilipinas na maayos naman ang pasahod at ang kumpanya, akin pong sinasuggest na magstay na lang po kayo. Pero kung meron po kayong mission o meron po kayong hinahangad na patunayan sa inyong sarili pagdating sa abroad, sa pagtatrabaho sa abroad, ang gitnang silangan ay hindi po isang madaling lugar para pagtrabahuhan. Marami po kayong kinakailangang sakripisyo at sa awa naman ng Diyos, siguro naman ay magiging mabuti rin ang lahat. Depende na rin po sa inyong paniniwala at sa inyong pamumuhay. Okay, maraming salamat, Ginoong Alex, sa inyong panahon at napagbigyan nyo kami at naikwento ninyo ang buhay ninyo dito sa aming programang Sulong Manggagawang Pinoy. Tayo po ay magkita-kita muli sa ibang araw na ating pagkukwentuhan ng mga buhay ng ating mga makabagong bayani. Maraming salamat po.